Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, nagtitrending talaga yung Honda Winner X. Kasi nga, malapit na daw siyang ilabas dito sa Pilipinas. Dito kasi sa atin, pagdating sa mga usaping underbone, nagkakaroon talaga ng interest yung mga tao dyan. Yan kasi yung mga motor na gustong gusto din talaga ng mga tao. Pogi na mabilis pa. Kaya nga minsan kapag nagkasabay sila sa kalsada, nagkakaroon talaga ng karera. Bawat isa nga po ayaw talaga magpatalo. Kasi kapag natalo siya nung isa, pagtatawanan siya ng mga tao, ibabash pa siya sa social media. Kaya yung iba kahit sobrang alanganin na, bira pa rin ang bira. Kaya ang resulta, nakalibing na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa Pilipinas, isa talaga ang underbone sa pinakagusto ng mga tao. Pagdating kasi sa power at forma, panalong panalo talaga. Kaso lang mapahanggang ngayon nga po, hindi pa rin talaga tapos ang usapin sa kung sino nga ba talaga yung tunay na hari ng underbone. Yung isang brand kasi kiniklaim na siya yung hari ng underbone, tapos yung isang brand naman kiniklaim niya siya daw yung tunay na hari ng mga underbone. Tapos yung isang brand, yung kabilang brand, tapos yung isa pang brand, ganon din. Kiniklaim din nila na sila yung hari ng mga underbone. Kaya nga po, madalas nagkakarera talaga sila. Pag natalo yung isa, meron talaga agad dahilan. Kesyo, hindi lang magaling yung hinete. Tapos pag yung isa naman natalo, meron din siyang dahilan. Hilaw daw kasi yung sinaing nila. O diba, walang connect. Pero syempre madalas nga po natin nakikita or napapanood natin dito sa Facebook or sa YouTube, Suzuki Raider talaga yung palaging nangunguna. Alam ko hindi talaga sasang-ayon yung iba dyan. Pero kasi yan lang naman po ang madalas nating nakikita or napapanood sa mga video. Raider FI talaga yung nangunguna. Pero alam nyo ba, noong unang panahon nga po, meron talagang isang motor na nagpaiyak dyan sa Raider 150 FI. Mga 2020 yata yun eh. At yun nga po ay si SYM BF3i. Wow! Yes po, isa nga po ang motor na yan sa nagpaiyak sa mga naka-Raider 150 FI. Pero hindi naman lahat, may mangilan-ngilan lang. Noong lumapag kasi dito sa Pilipinas yung motor na yan, gigil na gigil talaga yung ibang mga naka-Raider na subukan ang lakas ng SYM BF3i. Sabi kasi nila, oo mataas ang engine displacement niyan, pero mas mabilis pa rin talaga yung Raider 150 FI. Halos araw-araw nga po, puro bangayan yung ginagawa nila sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. At nung dumating na nga yung oras na magtutuos na sila, talagang kinain ang buhay ni SYM BF3i si Raider 150 FI. Ang resulta, panalo si SYM BF3i. Pero syempre katulad nga po na sinabi ko kanina, kapag natatalo, meron talagang dahilan. Kasi ayon nga po doon sa ibang mga nakapanood, hindi daw marunong yung hinete ng Raider 150 FI. Yun po yung rason nila or palusot nila. Kaya nga po nag-set agad sila ng rematch para magkaalaman na daw kung sino nga ba talaga yung tunay na malakas. Pero nung mga panahon na yun, pandemic yun. Syempre may lockdown. Kaya umabot muna ng ilang linggo or buwan ba yun bago sila nag-rematch. At nung dumating na nga yung araw na magre-rematch na sila, talo na po si SYM. At ang sabi naman ng mga naka-SYM, nag-upgrade daw ng makina yung naka-Raider. Yun din po yung rason nila or palusot nila. Kaya nga po mapahanggang ngayon, hindi pa rin talaga tapos yung usapin tungkol dyan. At ngayon nga pong last quarter ng 2023, may pasabog na naman si SYM. Sapagkat meron nga din pong isang motor na namataan ng mga tao doon sa Malaysia na tinitesting sa kalsada. At sinasabi nga po nila, ito daw yung SYM BF3i 2024 model. Paano masabi? Kung titignan nga po natin yung itsura niya, talagang ibang-iba na. Kahit nga na makasalubong mo siya, hindi mo talaga siya marerecognize. Ibang-iba na talaga yung itsura niya. Pero kung titignan naman natin yung sa likurang bahagi niya, kung sisipatin nyo nga pong mabuti yung sa dulo ng upuan niya, meron pong nakalagay na SYM. Although hindi nga po klaro, pero klaro pa din. Ang gulo ko dun ha. Kung titignan po kasi natin yung mga previous model, ganun din po yung mga nakalagay. Meron din pong SYM sa dulo. Kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, SYM BF3i talaga to. So bali sa ngayon nga po, ang malinaw lang, nagbago talaga yung itsura niya. Ang hindi lang natin alam kung may nagbago ba sa makina niya. Kasi kung in-upgrade nila pati yung makina, aba mukhang mag-iiyakan na naman sila. Kasi kung yung mga previous model sobrang lakas na, baka ang isang to lilipad na. At dahil nga po yun na yung info na nasagap natin sa kanya, wala po muna tayong bounce. Kaya dahil dyan,
marami na namang nalungkot. So ganito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.